What's up guys? So sa video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng battery ng ganitong rechargeable fan. Kaya't kung may ganito ka sa bahay nyo, panoorin mo ang video na to. Napaka-useful nga ng ganitong fan ngayon. Bukod sa portable siya, mahalaga din na matagal malobat ang battery. Madali lang naman buksan yung ganitong fan. Meron lang siyang 4 na tornilyo sa ilalim na kailangan tanggalin. At after nga matanggal lahat ng tornilyo ay pwede nang iangat ang takip. At pagbukas pa lang may kita na agad yung board at yung maliit niyang battery. Ito yata yung 14500 na battery kung hindi ako nagkakamali. Kasi laki lang kasi siya ng AA battery. After nga niyan, tanggalin lang sa mismong board yung lumang battery. Ito nga pala yung papalit kong battery at kita nyo naman sa size yung pagkakaiba ng dalawa. At syempre, hindi lang siya isa kundi tatlong 18650 na battery yung ipapalit ko. At kung mapapansin nyo, luma at madumi yung balot ng battery. Kaya naman naisipan kong palitan yung wrapper niya para magmukhang bago. At nung napalitan nga ay napakaangas ng tingnan. Nagre-range nga pala yung capacity niya ng 1000 to 1200 mAh bawat isa. Sa mga hindi nga pala nakakaalam ng polarity ng ganitong klaseng battery, ito nga pala yung positive side at ito naman yung negative side. Kaya sana wag kayo malito. After nyan, pinagdikit ko lang yung dalawang battery gamit ang stick glue habang yung isa ay mapapahiwalay. May kita nyo mamaya kung bakit. Pero make sure lang na magkatapat pa rin yung dalawang positive at yung dalawang negative. At ito na nga yung magiging setup niya. Bali nasa kabilang side yung dalawang battery at nasa kabilang side naman yung isa pang battery. Gagamitan na lang ng jumper wire para mapag-connect yung tatlong batteries. At ito nga yung wire na yun. Bali binalatan ko lang siya ng saktong haba. At hinihinang ko ito sa terminal ng battery. Nakaparallel nga pala yung connection nito. It means magka-connect lahat ng positive at magka-connect lahat ng negative. At after ko nga mahinang, nilagyan ko lang ito ng masking tape para maiwasan yung short. Kinunik ko na rin pala yung pangatlong battery at ganyan yung magiging itsura niya. Kinuha ko rin pala yung wire do sa lumang battery at saka ko hininang dito sa bagong battery kasi yan din yung magiging connector papunta doon sa mismong board. At ito na nga yung final na connection niya. After nga nyan ay nilagay ko na yung battery doon sa mismong fan. Bahala na rin pala kayo kung saan nyo padadaanin yung wire basta ang mahalaga ay hindi siya may ipit pag nilagay na yung takip. At syempre, kinunik ko na rin ito sa mismong control board para matest kung gumagana. At hindi nga ako nabigo kasi gumagana naman siya ng maayos. Nilagyan ko na rin ng double adhesive yung battery para hindi siya gumalaw at hindi umalis sa pwesto. Sinunod ko na rin ilagay ang control board pagkatapos ay tinakpan at binalik ang mga tornilyo. So ngayon ay buo na ulit siya at pwede na nating i-final test. And ito na, test ko lang ulit siya. Yun no, goods na to. Paniguradong tatagal na to ng 3 araw bago malobat. Di joke lang, di ko pa naman kasi nade-drain test. At hindi pa rin full charge yung battery. Basta ang masisigurado ko lang sa inyo, mas matagal na itong magagamit compare dun sa dati. Kaya lang, mas matagal na rin siya mag-charge ngayon kasi nga mas mataas na yung capacity ng battery ngayon. And speaking of charge, itatry ko din siyang i-charge para naman makita nyo. At yan, kung makikita nyo, meron siyang red light. Meaning, nagcha-charge na siya. So, lapag ko lang muna yan dyan and hintayin ko lang hanggang ma-full charge. After 2 hours and 50 minutes, bago siya na full charge. Almost 3 hours, so ganun siya katagal mag-charge ngayon. Pero okay lang kung matagal din namang magagamit. Pero syempre, dahil full charge na siya, ititest ko lang ulit. Pero di ko na i-drain test, baka kasi sa isang araw pa malobat. Di joke lang. Pero as for checking naman, goods na talaga siya. Kaya't kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, mag-subscribe ka na. At i-hit mo na rin yung notification bell icon para updated ka kapag may in-upload akong bagong video katulad nito. So paano? Hanggang dito na lang muna. Paalam!